Hello everyone! So kanina nag-general cleaning ako sa greenhouse. Kailangan kong linisan lahat ng tuna boxes kasi gagamitin ko yan for another batch ng lettuce. Magtatanim din ako ng kangkong at pipino. Ito po yung itsura nito before naubos ang mga tanim. Napakaganda po. Yan. So na-harvest na kasi yan noong December 31, 2023. So pagka-harvest niya is kailangan siyang linisan talaga. Natagalan ako sa paglinis kasi napaka-busy po ng New Year, tapos ang daming mga unexpected things na dumating. So medyo natagalan ako at kanina pa ako nakalinis. Kailangan talaga itong linisan itong tuna boxes kasi may mga mikrobyo or siguro mga maliliit na mga hindi magagandang mga bakterya na pwedeng mapasa from this tuna box dun sa bagong itatanim ko. So, ethical naman din talaga na linisan ito kahit na hindi ka magtanim. Okay? So, since magtatanim ako, lilinisan ko na siya. May mga sobrang tubig pa itong tuna boxes from the lettuce ba na hinarvest namin. So, ginawa ko, tinapon ko lang dito kasi matutuyo naman yung tubig. Aside from that, is mag-high tide kasi dito sa greenhouse ko. So, kahit magtapon ako dyan ng tubig or lumang tubig from the first batch ng lettuce, okay lang din kasi papasok naman yung dagat dyan sa tinatayuan ko kapag high tide. Talagang napakadumi ng greenhouse ko kasi ngayon ko lang siya nalinisan. At marami kong gamit kasi na nilagay dito na hindi na supposed to be magagamitin ba. So ngayon, it's general cleaning, it's cleaning time. Goodbye, garbage. Itong mga maliliit na styro, itong nasa kamay ko, ginagamit ko yan para mapantay yung level ng tuna box kasi dapat pantay yung tubig na nakukuha or lalim ng tubig sa tuna box. Hindi kasi pantay yung yung patungan or yung plywood, kaya ginagamitan ko siya ng maliliit na styro para ma-level siya ng konti. Meron akong 8 na tuna boxes sa aking setup dito sa aking hydroponics. Maliit lang po ito compared sa iba, napakalaki na po ng greenhouse nila. Pero okay lang kasi hindi ko naman ito lupa. At saka wala akong plano na mag-extend. So hanggang 8 na tuna boxes lang po talaga ako. Kailangan kong ilabas ang mga tuna boxes para malinisan ko. Sasabunan ko to doon sa labas kasi may gripo doon. Ito na po ang itsura sa loob ng greenhouse kapag walang mga tuna boxes. Nilinisan ko yung ilalim din kasi medyo mainit pa dun sa may gripo. Kala ko wala nang init dun. So dito muna ako maglilinis before sa mga tuna boxes. Hindi na po talaga babalik sa kaputian itong tuna box, especially sa loob kasi may mga mancha na talaga. Pero at least nakakuha natin yung mga dumi-dumi kasi madumi kasi yung kukupit. I mean baka nagkukos siya ng parang itim-itim. So kailangan natin itong linisan at after nito ibibilad po natin.
Tapos na po akong linisan lahat. So, nandito na ito ulit sa greenhouse, yung mga tuna boxes. Ang gagawin next is ilalatag ko ito dito mismo sa greenhouse. Kasi kailangan po nitong mainitan ng isang buong araw bukas. Sana hindi umulan bukas, sana maaraw bukas. Kasi at least yung araw po, nakakapatay po yun ng mga maliliit na mga mikrobyo ba. So, bago ko siya magamit, dapat nabilad sa araw. At kasi bukas magtatanim ako, so kailangan ko ng tubig. So good thing may mga young people dito na willing mag-aswat ng tubig kasi ang bigat kasi diyan lang ako sa owner ng lupa, diyan sa bahay nila Sinsi. Diyan lang ako nag-angkat or bumili ng tubig. Mineral po kasi yung ginamit ko. Actually yung ginagamit ko mineral po. Hindi po yung nasa gripo kasi yung gripo namin maraming chlorine. So kailangan ko mineral. At ito na, tapos na akong mag-cleaning. Yun yung greenhouse. Yun yung owner ng land. Good thing, pinahiram ako na ate sa lupa. Pinagamit ako. So, I'm ready to go home and see the babies. Ang dami kong tubig sa mukha.